yung bonjing out, boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Doon sa hearing po sa Senado. At ngayon, ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. O, syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yon? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Nung 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang eh, talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yon at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na eh, nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang, sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umattend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga eh. So Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang, no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Pero ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hilo na nga kami. Hilong-hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Nahiya na ako sa sarili ko. Ang kulit-kulit ko, very manang na talaga ang dating. December, nag-umpisa yung People's Initiative. Naalala ninyo yung Chacha? O ako na naman ang starring doon. Ako yung kontrabida. Kakainis. Nung naudlot yun, impeachment naman kami. Tapos, pinagpipilitan na naman na ilagay ang politiko sa ombudsman. Ang sagwa naman talaga. Ayaw ba si Sec Aboying na mapunta ng ombudsman? Nako, mahirap yata kasi may kaso naman siya. May kaso siya mismo sa ombudsman. Tapos siya yung maghahatol bilang bagong ombudsman. Tama ba yun? Hindi naman tama yata. Cleared na raw siya.
Oo nga, biglaan na cleared in 1 minute. Nagulat naman ako. Samantalang alam ng lahat sa opisina ng ombudsman na nakatenga pa rin ang kaso niya. Kaya eto, maraming kababalaghan. Talagang nalulungkot ako sa bansa natin. Habang ang pala ay nasa 8 pesos at marami pa rin na naghihirap at humihingi ng tulong para sa kalusugan, ayan, palakasan pa rin ng sino ang may maip, sino ang may tupad, akap at AX na natitira. Bilyong-bilyong pa ang natitira eh. Sa ganitong mga problema, Senator, I mean, sino ang mga dapat managot dyan? Siyempre, maapektuhan ang iyong ading. Ayan, sasabihin naman, command responsibility, nasa presidenta yan. Parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko mabait siya, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Eh kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa. Tiisan to. Eh, ikaw naman ang manang, hindi ba sila nakikinig sa iyo? Dapat Sabi ko sa'yo, nakikinig. 2021, ngangaw na ako dyan eh. Pero hindi nga ako masyadong pinapansin. Pero palibhasa, mahal ko naman yan kahit papano, kahit nagagalit siya sa akin. Gusto ko talaga na maisaayos kasi ang sagwa naman itong nangyayari. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na, nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko sa lahat sa amin, kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin, papagalitan muna ako, sasabihin, wag mo naman awayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat, lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin sabi, mali nga talaga, ba't hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagkagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun eh. Hindi ba, kayo hindi ba nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga? Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside, ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby. Nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos nun, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ang pupunta sa family reunion ng Pasko? Ayan. So itong mga wealth na ito na mga sinasabing di malaman kung saan kinuha ang pondo, ano ang mangyayari dyan, Senator Ma'am? Dapat ba ma-confiscate ang mga ito? Nakakatawa nga yung sinasabi ni Secretary Boying. Pinagpipilitan niya na isoli muna bago maging state witness o witness protection. Wala naman sa batas yun, saan ba galing yun. Pero tama ang pakay na talagang dapat ibalik. Kung ano man ang pwedeng i-attach at kunin, kumpiskahin ng gobyerno, kunin na ngayon pa lang. Yung mga magagarang eroplano, yung never heard, nakakaibang mga Bugatti, ano ba yung mga sasakyan na nakakasindak eh. Hindi ko pa alam kung ano yung mga kotseng yun eh. Yung nga ang sabi, daig pa nila ang presidente. Ang presidente walang mga ganyang sasakyan pero sila sandamakmak, hindi lang iisa, dalawa, tatlo. Oo nga, nakakagulat, di ba? At yun nga, yung mga nepo babies, nepo wives, ano ba yung mga naririnig natin? Grabe naman, nakakagulat. Talaga naman, tapos sasabihin na mahirap ang ating bansa. Mahirap ba yan? Kayaman-yaman ng mga leader? Ayan. Senator Ma'am, ayan, aside sa politika, pag-usapan naman natin yung para sa bayan. Meron na kayong panukala o naisabatas nito ang libreng libing? Ano ba itong libreng libing? Nakakatuwa nga kasi sa loob ng ilang buwan, 2 buwan pa lahat ng kailan ba? Parang haba-haba ng dami ng pangyayari. 2 buwan pa lang nakakalipas,
pag-extend tayo up to 4 years ng barangay and SK election. So, ayos na yon. At least kahit papano. Tapos, yung Wi-Fi na parating dinadaing yung internet, Yung yung Konektadong Konektadong Pinoy Pinoy, ako rin ang Okay. principal sponsor noon. Kaya tuwan-tuwa ako na napasa. Kahit ang dami-daming naglalabi, alam mo na, yung ating mga telco, mga bilyonaryo rin. At yung libreng libing, yung latest. Ma'am, asan yung Pinoy Konektadong Pinoy may mga darating nga bang foreign telcos? Yes, may darating na foreign telcos at pati yung mga local, maraming gusto mag-invest. Okay. Takot lang na dumaan pa sa Congress at sa Senado para sa kanilang prangkisa. Ayun. Kasi mas mahal pa raw yun kaysa sa prangkisa. Aray ko po. Kaya, eto nga, maraming, kahit yung mga community, yung maliliit na wifi lang, yung ibang OFW natin, nag-set up sa lugar lang nila. Pwede naman kasi yun. Tapos yung mga Starlink nga, na naririnig natin. Kaya maraming papasok, big and small, foreign and local. Pagkatapos, naririnig rin natin yung DICT, di ba? Mamaya, meron kaming commission on appointments, yung bagong Secretary Aguda, tagapasukin sa awa ng Diyos. Ilocano pala si Secretary Aguda. Gratuita ang nanay, tagapasukin. oo. Tapos sa Tagala Union naman yung ama. Kaya solid, mas buo pa yun. So GI. GI, better perform. Nako, kakaya. Teka ba, speaking of GI, ayan, ang mga ina-appoint na ng Pangulong Bonget, puro Ilocano. Ayan. Si Asurin. Ayan, Asurin. June. Sa Balik ng bayan. ICI, oo. Pati speaker, ayan, sinuportahan si Speaker Boji. Okay, taga Isabela naman, sina Boji. Ayun. Inaalala ko lang, bait-bait ni Boji. Isa pang bongbong yan. Ganun Napakabait. ba? Baka hindi niya kayang sipain yung mga buhaya dyan ng kalat. Ayan. Ma'am, issue pa ang ICI. Ano masabi nyo na ayaw isa publiko yung Si Mayor Bench. hearing? Yung hearing. Dapat isa publiko na yung mga hearing. Ano ba namang tinatago natin? On one hand, syempre, alam ko kung magkukwan sila, magtitipon-tipon, i-analyze yung datos, kailangan private yun. Pero kapag hearing, public hearing nga ang buong salita, di dapat public. Kayang-kaya naman i-live stream. Alam naman ninyo, blockbuster lagi mga hearing ngayon. Ba't sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee, live, bakit na hindi pwede sa ICI? Yun na nga, yun nga. Tapos nag-pack up na si Mayor Magalog. Ayan, Ako, isa pa. yan. Oo. Kaya medyo nagtataka kami kung bakit. Ang balita kasi dapat hanggang kay Saldi ko lang daw eh. Ganun ba? Meron bang ganun? Meron bang tinuldukan na eh. Hindi na pwedeng umabot kay Martin Romualdez. Ba't ganun? Kung hanggang kay Congressman Saldico, former Congressman Saldico, sa palagay mo, ano ang reaksyon ng ating mga kababayan? Siyempre, magagalit yun. Obvious naman na si Saldico, hindi naman niya kayang gawin yan kung walang order. Ano? So, At saka, magpapahuli pa kayang buhay si Congressman Saldi. Nag-resign na. Ilan ang eroplano. Makakabili ng passport. Paano pa natin dadakipin yan? Ayan. So, kayo ba naniniwala na si Speaker Martin kasama dito kay Congressman Saldico? Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi ng kontratista. Yun ang sinasabi ng DPWH. Paano tayo hindi maniniwala? Kadami-dami nagsasalita. Sa ganitong issue ng korupsyon, Senator Amy Mama, ayan, pati nga ang military, although na sinasabi ni Secretary Gibo ng Defense na intact ang AFP, pero hindi po natin maiwasan na may unrest dyan po sa hanay ng AFP.